This time, again, our topic this morning is about the pastor and his preaching. May I request everyone to please open your Bible in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 12, please. And then, sa New Testament, 2 Timothy chapter 4. Ecclesiastes chapter 12, beginning verse number 9. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed, and sought out and set in order many proverbs. The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even the words of truth. The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. And further by this, my son, be admonished, of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. 2 Timothy chapter 4, verse number 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead that is appearing in his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you for making this conference possible, and thank you for the availability of all the speakers. I pray, O God, that this morning as we come to you, as we listen to thy word, especially kami po na mga tinawag mo upang mag-serve sa iyo, Panginoon. Nawa, ma-equip kami, ma-enhance kami, give us the right attitude, Heavenly Father, and empower your humble servant. I always acknowledge the fact that without you, O Lord, I can do nothing. So please help me, O Lord. Give me your enabling grace. I would like to commit to you this preaching, O God. Please touch the heart of your servants. For all of these things we ask, in Christ's most precious name. Amen. Amen. You can now be seated. So, again, as I listen to Pastor abroad, especially doon sa last part ng kanyang lesson, sabi ko mukhang preparation na for the first challenge, for the first message. And I know that he is right nung sabihin po niya na ang pastoring po is not just preaching. Because sometimes, pag nakakita tayo ng magaling magsalita, pwede na siyang maging pastor. And because of that, yung nagiging mentality, mali, na parang ang pagpapastor kapag ka magaling kang magsalita. Well, I can say that preaching is very vital sa pastoring. Napakahalaga po ng pangangarap, sapagkat yan po ang ating calling. Yes, sa pagpapastor po natin, ang isa po sa masasabi po natin clear na calling po natin is to proclaim the word, to preach the word, and that is the reason why my commitment to God as His God-called preacher, ang aking commitment is to preach nothing but the word and please no one but the Lord. Actually po, mga kapatid, lagi ko pong sinasabi na tayo po, pag binibigyan ng pagkakataong mag-preach, it is right to say that it is really a great privilege to be given an opportunity to preach. Pero siyempre po, pagka tayo po'y nag-preach, privilege na tayo po'y mag-preach, pero wag po natin gawin ng preaching na parang privilege speech. Ang ibig ko pong sabihin, natatayo ka, nasasabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin. Ang maganda po, once na tayo po'y tumayo, ang sasabihin natin kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. Amen? Kung ano po, yun ang importante, mga kapatid. Kaya nga, ngayon po, actually, gusto ko pong i-share ang message natin sa maiksing paraan because I would like to give more time sa ating pong mga main speakers. Ano po? And I would like to thank the Lord for them because I know na sa burden sa heart ko po, mga kapatid, God knows my heart. Ang reason kung bakit, please don't get me wrong, willing po kami to spend, mga kapatid. Willing kami to invest because we believe na napakalaking help nito. I for one can say, ang laking tulong po sa akin ng equipping conference na kagaya nito.
Kaya I hope and I pray that our attitude is right. Na hindi tayo nandito only because we want to fellowship one with another. I hope na nandito tayo because we want to learn. Amen? Gusto po natin na matuto pa, at hindi naman po ngayon may mga speakers, ang ibig sabihin, better kaysa sa bawat isa sa atin. Mahirap lang po talaga ang conference na lahat speaker. Okay? Mahirap po yan, mga kapatid. So please understand, ngayon nga po, kung tutusin, dalawa lang po talaga ang speakers natin dapat, si Pastor Serrano at si Pastor Abroad. Pero as I consider, yung mga pumunta pa, ang layo-layo ng pinuntahan, after learning that we will be having this conference, they exert an effort to be here today, ang lalayo po niyan, gumastos po yan. Kaya gusto natin, uuwi tayong punong-puno. Amen? Punong-puno ng hamon mula sa salita ng Diyos. Now, pagka po ganito yung oras, okay pa yan eh. Pag sinabi nating hamon, naiintindihan po nila na challenge yan sa English. Ano? Pero kapag ka masyado ng late at sinasabi po yung hamon, iba na po ang nasa isip ng mga tao. Kainan na po yun, mga kapatid. Ano? So this time, gusto kong ipakita po sa inyo na si Solomon, si King Solomon, binigyan tayo ng idea patungkol sa usapan ng pangangarap. And in fact, dito po sa ating tatalakayin, gusto ko po na maramdaman natin even the heart of the Apostle Paul because of his deep concern to his son in the faith, to Timothy, kasi ang context po no, nasa days of apostasy, and then it po yung perilous times, and because of that, binigyan po niya ng pag-alam pa si Timoteo, and then he emphasized to Timothy the importance of preaching the word. Amen? I charge thee, therefore, before God. Ang sabi niya, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom? Preach the word. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. And you know what? Sinabi po niya ang reason. Because darating yung time, and if we are observant, ito na po yun. Kitang-kita na po natin. Kaya salamat sa Baptist Church. Amen? Na talagang ano man ang mangyari sa paglipas ng panahon, ang ipinapangaral pa rin po natin ay ang pure and powerful Word of God. We are not preaching to please men. We are preaching to please God. Kaya importante po ang ating paksang ito because we cannot deny the fact na dahil tinawag ka ng Panginoon, one of the responsibilities and tasks given by God is for you to preach nothing but the Word of God. Amen? Ngayon po, may mga ilang bagay po. Parang ang idea po natin dito, teachings and tips on preaching. Diba? Teachings and tips on preaching. Hindi po dahil mas mainam po ako kaysa sa inyo. In fact, as I continue on, I'm still learning, and that is the reason why I love conference like this, na may mga speakers na nagdaragdag po sa atin. And our attitude is very important. Well, in preaching po, I believe, ang isang medyo dapat maging particular tayo is about the accuracy. Okay? Pag tatayo tayo sa pulpit, tiyakin po natin na yung sasabihin natin, salita ng Diyos talaga. Make sure na ipinapangaral natin Word of God talaga. We are not perfect, but the Word of God is perfect. And that is the reason why we need to be bound in preaching nothing but the Word. Kung yan po yung lagi nyo naririnig because I want to remind myself na talagang yan ang aking commitment at yan ang calling ng Panginoon sa akin bilang pastor, bilang mangaral to preach nothing but the Word. Now, para po sa accuracy ng preaching, di ba, importante yan. I remember the Apostle Paul when he reminded Timothy about this very important thing. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, the Apostle Paul said, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hindi lang importante na may memory verse ka. Hindi lang dapat alam natin yung talata. Dapat na iintindihan natin ang talata at gagamitin po natin ito ng tama. Amen? Rightly dividing the word of truth. We need to be accurate in our preaching. At para maging accurate tayo, if the Bible is shouting, we need to shout too. If the Bible is silent, we need to be silent too. If the Bible is specific, we need to be specific too. Amen? Para hindi ka mamali. Pag sumisigaw ang Bible, edi sumigaw ka. Pero pag tahimik ang Bible, tumahimik ka rin. Sometimes, mas malaki
malakas pa yung sigaw mo kaysa sinasabi ng Biblia. We are shouting sometimes yung ating pong mga preferences. And because of that, natitibay tayo, nahahati tayo. Mga kapatid, komentary yung binasa mo, hindi Bible. Kaya wag mo ipaglaban ng komentary. Hindi ka preacher ng komentary. Preacher ka ng salita ng Diyos. We are preachers of God's Word. I do not know if you will agree with me. In my observation, tingnan niyo po, yung mga nagmamatalino, yung mga nagmamarunong, saan umiram ng runong? Sa komentary. Nakonvince ng komentary. And you know why? I am always telling this to our people, kasi sa totoo lang po, mga kapatid, pagka nag-usap tayo tungkol sa komentary, minsan, Pastor, inilalarawan ko yan parang mahusay na abogado. Kahit kasinungalingan, kaya niyang palabasin tama eh. Basta mahusay yung presentation eh. Mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong lalayo sa salita ng Diyos. Diba? Bakit kailangan pagdibatihan ng Christmas? Bakit kailangan pagdibatihan ang maraming mga issues na kinreate lang ng tao? Just preach the Word, mga kapatid. Pagka sumisigaw ang salita ng Diyos, sumigaw ka. Pag tahimik, tahimik ka lang. Ha? Yung iba sa inyo, parang si Soriano eh. Diba? Kahit wala sa Biblia, kaya niya. Ang galing-galing talaga eh. Diba? Itanong mo. Ayan ang sabi po nila. Grabe, galing niya. Lahat nasasagot. Kahit wala sa Biblia, nasasagot, mga minamahal. Ang tanong ko lang, yung nagtanong, hindi ba kaya ka nagtanong kasi hindi mo alam? Dahil hindi mo alam yan, gano'n ka katiyak na tama yung isinagot sa'yo, hindi mo alam yan. Mga kapatid, pag specific ang Bible, maging specific po tayo. Like for example, may mga certain topics na dapat very specific tayo. Salvation is by grace through faith. Amen? Salvation is God's gift to man. So kailangan nating manampalataya doon po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong mga specific na turo ang salita ng Diyos. Kahit kailan ang mga Bible preacher hindi dapat magpe-preach na nawawala ang salvation because the Bible is very specific na salvation kasama ang eternal security. Amen? Marami pa pong halimbawa. But again, I would like to give time sa ating pong mga speakers. So, accuracy is very important in our preaching. Listen, attitude is also important. Diba? Sa preaching po, mahalaga rin yung attitude mo, Pastor. Sana graduate na tayo dun sa mga attitude na parang mas magaling tayo sa iba. Diba? Yung pagka nag-preach ka, kailangan mong mga taki ng ibang preacher. Kasi gusto mo, ikaw ang lumabas na magaling. Mga kapatid, kung gusto mo, ikaw ang lumabas na magaling. Kung ganyan ang attitude mo, ang dapat sa'yo, hindi lumabas na gumaling. Dapat lumabas ka at hindi ka dapat makasama sa mga conference na kagaya nito. Diba? Sometimes we are bragging about so many things sa buhay po natin. Mga minamahal, wala tayong itatambana kundi ang Diyos lang. So, i-preach natin ang salita ng Diyos at kung ikaw ay tagapangaral ng salita ng Diyos, sana yung attitude natin. Diba? Magpipreach tayo na ang pakiramdam ng mga tao, ang pakiramdam natin, ang galing-galing natin. Mga kapatid, hindi ang galing ang dahilan kung bakit ka pastor. Hindi ang galing ang dahilan kung bakit ka preacher. Hindi ang galing ang dahilan kung bakit ka pinili ng Panginoon. Mga kapatid, grace ng Diyos ang dapat mahayag sa ating pangangaral, sa ating pagmiministeryo, at sa ating ministeryo. Dapat laging ang biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, sa totoo lang, without the help of God, without the grace of God, without God in my life, I am completely nothing. Nothing. Nothing, mga kapatid. Wala talaga. Yan po ang kalagayan ng mga tulad ko pong tinawag ng Panginoon. So, attitude is very important. How about approach? Approach is also important sa ating pangangaral. Diba? Speaking the truth in love. Mga kapatid, mga minamahal, huwag natin tingnan na ang preaching ay parang yung ginawa ng Panginoon na hahalibasin niya yung mga ginawang bahay tulisan, yung kanyang bahay panalangin. Mga kapatid, sa preaching, napakaganda na yung approach natin, kumbaga mga kapatid, I do not know kung sa atin po nararanasan natin, na bakit imbis na maging receptive ang tao, ba't parang rebellious ang dating? Kasi yung approach may kinalaman eh. Di ba? So, importante po ang approach. And then, appropriation is also important. So, in preaching, accuracy is very important, attitude is very important, approach is very important, and I believe
appropriation is very important. Yun po yung concept. Kaya binasa ko na po sa inyo yung teksto natin. At ating pong nais na lang, tuloy-tuloy na ipahayag yan. And listen, I believe, pastors, one of the reasons of the ineffectivity of many preachers nowadays is the application. Kaya nga the pastor and his preacher, the preacher and his preaching, huwag yung paghihiwalayin yan. Huwag kang mangangaral ng forgiveness sa mga tao mo. Habang nangangaral ka ng forgiveness, ang sinasabi mo, yung sama ng loob mo, o galit mo, o yung hindi maganda sa mga kapwa mo pastor. Di ba? Don't preach giving sa church kung alam naman nilang ikaw mismo hindi giver. Di ba? Huwag natin sabihin na maging cheerful Christian tayo, cheerful giver tayo, kung hindi nila nakikita na ganun po tayo. Huwag natin pong ipangaral yung tayo mismo hindi natin kayang patunayan. Diba? Sasabihin natin sa kanila, be it the words of the word and not hearers only, deceiving your own selves. But how about us? So, importante po. Kaya nga, pag tinignan niyo po, di ba sabi ni Peter, the elders which are among you exhort them also an elder and partaker of the sufferings of Christ and a witness of the Lord that shall be revealed. Ano sabi niya? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. Ang linaw po not by constraint, but willingly. Not for filthy lucre, but of a ready mind. Ang sabi niya, but being example to the flock. So napakahalaga po ng halimbawa ko sa mga kawan ng Diyos na pinangungunahan ko. And you know what? I believe kayo mismo na-experience niyo po ito na mas madali silang sumunod sa kung ano ang ipinapangaral natin pag nakikita nila na ikaw mismo nabubuhay sa kung ano yung pinapangaral. Kapatid, in line with these thoughts, I would like to share what to avoid and what to apply in preaching. Ano yung dapat inia-avoid natin? Diba? So nilinaw po natin accuracy, attitude, approach, appropriation, and action or application. Yan po yung mga importante sa bangaral. Pero ano yung dapat natin i-avoid? Number one, avoid explaining the scriptures. Okay? Well, yung pong explaining the scripture, using scripture, okay po yan. Kasi ang talagang ang gamit natin dyan, expounding, exposing, di ba? Yun po yung ginagawa natin. Yung truth, ini-expose natin. At ini-expound po natin yan. Pero ang napaka-dangerous, kapag ka po yung mangangaral, kukuha ng talata, tapos ipapaliwanag niya yung talata. Wala pong private interpretation po ito. The Bible interpret itself. So kung ano po yan, i-expose natin, i-expound natin. So for me, we need to avoid explaining the scripture. Kaya yung mga preachers natin, pinapaalalahanan ko lagi sila. Hindi ka kukuha ng talata at ididirekta mo yung talata. Hayaan mong ikaw bilang preacher ang i-direct ng talata ginagamit. Diba? Let the word of God direct you. At hindi ikaw yung magdadala ng salita ng Diyos. Dito po pumapasok yung mga out of context. Diba? Minsan dahil sa preference mo, gagamit ka ng mga talata. Sablay naman. Diba? Sablay naman mga kapatid. Sabi ko nga, kung hindi mo preference na tumakbo ka sa politika, hindi huwag kang tumakbo. Pero kung may tumatakbo sa politika, huwag kang tumamit ng mga talata para sangsalain mo yan. Samantalang mali naman yung talatang ginagamit mo. Mga kapatid, even yung concept ng separation of church and state, makikita po natin ng interpretation ng iba, naging dahilan kung bakit nadidivide po tayo. But if we will interpret that right, mga kapatid, and you will consider the Bible as our basis and our foundation, I believe hindi tayo magkakaloko-loko at di ba? Huwag ho pagka hindi natin ginagawa, mali. Church, ang itinayo ng Panginoon, ba't may school sila? Di ba? Sometimes ganun po eh. Ang laki ng problema mo sa buhay. Di ba? Yung ministry lang na pinagkatiwala ng Diyos ay hindi magkaayos-ayos kung kanino pang ministry ang Kaya habang nakikinig ako sa inyo, Pastor, parang gusto kong sabihin, yun na po, yung sinabi po kanina ni Pastor Rodrigo. Di ba? So napakahalaga po na pagka ikaw ay nagbabasa o gagamit ng teksto o talata, huwag kang gumawa ng sarili mong interpretation and avoid explaining the scripture. Let the Bible interpret itself. Let the Bible explain itself, mga kapatid.
Meron pong konteksto yan. Meron pong tamang interpretation yan. Yun ang tinutuklas natin pag nagpipreach tayo. Hindi yung mag-iimbento tayo ng sarili po nating interpretasyon. So napakahalaga po na ito ay ating mabigyang pansin. Second, we need to avoid exaggerating stories. Pagka nagpipreach tayo, sometimes we want to sound interesting to the listeners, natetempt tayong mag-invento. Diba? Kaya nga, kahit sa pagpunta po natin sa Amerika, mga kapatid, i-avoid natin yung mga fabricated stories. Diba? Mag-iimbento tayo ng mga malulungkot na kwento. Kung ano lang yung totoo, yun lang ang sabihin natin. Ang pinagpapala ng Diyos yung tapat. Ang pinagpapala ng Diyos yung totoo. Ba't ako, nagloko ko, nagsimulaling ako kung ano nung pinagkukwento ko. Pero, pagka nag-preach tayo, kung ano yung salita ng Diyos, yun ang ipangaral natin. Diba? At huwag po nating exaggerate yung mga stories natin. Tapos sabihin mo, ako po ay dating talamak na adik. Sabi mo sa preaching yan. Sa totoo lang, isang beses ka lang palang nakahitit. Talamak na adik. Kasi gusto mo makita nila, hindi, ang ganda naman ng intention ko Gusto ko ma-realize ng tao yung makapangyarihang gawa ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-invento ng kwento para makita nila kadakilaan ng Panginoon. Just tell them the truth, mga kapatid, and preach the Word of God. In preaching the Word of God, one thing is sure, makikita nila ang kadakilaan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, avoid explaining the Scriptures. Avoid exaggerating stories. And avoid exalting ourselves. As we preach! Pastor, di ba yun yung sinabi niyo po kanina? Sana po, siya. Minsan di po ako, hindi po ako believe doon sa mga pastor na to God in the glory, grace lang ng Panginoon, tapos yung attitude niya nakikita mo, kung, di ba? Minsan mas maganda pong nariramdaman at nakikita na lang kaysa sa ang dulas-dulas ng bibig mo, glory to God. Yung iba manre-review, bakit mo kong purihin, di ba? Mga kapatid, pagka nagpipreach tayo, gaano karami ang sinabi mo sa preaching mo na nataas ang Panginoon? At gaano karami ang sinabi mo tungkol sa sarili mo? Avoid exalting ourselves. Avoid elevating ourselves, mga kapatid. Huwag tayong maging guilty na sa pagtayo natin, ang natempt tayo, yung mapida tayo, yung ang galing-galing natin, mga kapatid. Let them realize kung gaano kagaling ang ating Panginoon. Amen? Let them see Christ in our preaching. Hindi yung sarili natin. Minsan kasi mga pastor, doon din bumibilib Diba? Minsan po, yun yung nagiging basis natin. Kaya nga, mga kapatid, sa fellowship na kagaya nito, ang isa sa gusto natin bigyan ng diin, i-appreciate natin ang bawat isa. 50 man ang miyembro niyan, 500 man ang miyembro niyan, manggagawa ng Panginoon niyan. We treat each other equal because that is one of our stand. We believe in the equality of ministers. Amen? Hindi tayo pagalingan sa ministry. Diba? Hindi po tayo pahusayan sa ministry, mga kapatid. Patapatan po yan. Kahit kung lilimang po yan, pag pinagtiwalaan ka ng Panginoon, pagugulat ka sa tindi ng katapatan mo, maaaring paglipas ng maraming taon, magiging 51 din yan. Diba? Tiyaga lang. Tiyaga lang, mga kapatid. Diba? Mas maganda po habang nakikinig tayo, medyo nagsusuri din tayo ng sarili natin. Pag nangangaral tayo, sino bida? Sino nakita nila? Diba? Hindi natin tayo iwasan. Meron po talagang magsasabi, ang galing ng preacher. Huwag tayo maging exaggerated. Okay lang po yun as long na ang nakita nila yung gawa ng Diyos sa buhay ng preacher na sinabi nilang magaling. Mga kapatid, humanly speaking, hindi naman natin talaga maikakaila. Habang nakikinig po ako kay Pastor Rudy abroad, talagang medyo na starstruck ako, Pastor Kasi parang nag-resurrect talaga sa Rudy Fernandez. Pakiingatan niyo po si Lord natin, ha? Diba? Mga kapatid, iba po yung nagpapatotoo at iba yung nagyayabang.
Huwag niyo pong pagkamali ang yun nagpapatotoo sa ginawa ng Diyos, nagyayabang. Minsan po pagka tayo po medyo nasasapawan yabang na yabang po tayo doon sa tao Baka naman hindi sila mayabang, baka naman nasasaling lang yung yabang mo. Ano ba masasabi natin sa mayabang? Magsisi ka na. Diba? Maganda ka, kung di pa tapos ang preaching, mag-forward ka na. Kahakabagal tayo ng Panginoon. Ang pinakamatinding danger sa ministry, pag dumating ka na sa punto na yung pride na ang nagmamaneho sa'yo. Ako to, ha? Pagka pinupuri tayo, mga members, ingat din tayo. I-appreciate nyo, wag naman kayo maging tukso sa mga nakakaral. Just appreciate the message. Hindi ko, alam mo, sa lahat ng narinig ko, ikaw ang pinakamagaling na preacher. Di ba? Ang gagawin natin, pagka ganun, get thee behind me. Sabihin mo siya na, hindi tayo nagpapagaling. Ano po yung dapat nating i-apply? Una, discipline in our study. Yun yung dapat nating i-apply. Mga preachers, baka mamaya, dahil nabibigyan ka na ng pagkakataon tumatayo, kala mo ganun lang yun. Yung nakapagsasalita ka, hindi. Tingnan nyo kung sagrado po yan. Tingnan nyo kung sensitibong bagay yan. Pag binibigyan ka ng pagkakataon na tumayo, yan po'y lalong dapat mag-lead sa'yo na mas maging disiplinado ka pa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Huwag mong hayaan habang nagpipreach ka, yung mga may alam sa Bible, napipikit, naiiling, at kung ano-ano ang mga nararamdaman. Mga kapatid, discipline. Napakahalaga po. Diba? Baka mamaya, dami nating alam na aklat. Lalo na nakakaya, kung pastor ka, kabisado mo ang players ng NBA, tapos hindi mo kabisado ng dalawang apostol. Lalo nakakaya naman po yan, mga kapatid. Di po ba? Tapos ang sasabihin mo, ang nag-betray kay Jesus ay si Peter. Di ba? Mga kapatid, accuracy pa rin. You should know your Bible. You should know the Word of God because ito yung ipinipreach natin. So, discipline sa ating pong mga pag-aaral, mga kapatid. Discipline in study. And also, mga kapatid, depth in the Scripture. Yan yung magandang i-apply natin, yung habang tumatagal, mas lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Amen? Habang nagpapatuloy tayo, huwag yung isipin dahil pastor na tayo, graduate na tayo sa pag-aaral. Sa secular nga po Di po ba, Doc? Si Missionary Pelisilda, hindi po ba? Kung sa medicine, hindi po pwedeng dahil kung graduate sila, hanggang doon lang sila. Habang tumatagal, kinakailangan pa rin po nila. Kaya kami equipping kaya kami enhancement, mga kapatid. Ito ang isa sa objective ng ating fellowship, ng ating conference, upang mas lumating pa tayo, upang mas matuto pa tayo, dahil mas masarap magpakain kapag tayo mismo ay meron pong saganang spiritual na kaalaman. So, lalim sa salita ng Diyos. Diba? Kumbaga, rooted and grounded. Yan po yung generally, ang Biblia po, hindi po tumutukoy sa bagong Kristiyano lang. Ang lahat ng Kristiyano, habang nagpapatuloy, dapat patuloy ang kanyang paglalim sa Diyos, sa kaalaman sa Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? At depth in the Scripture. And then, development in speaking. Siyempre po, mangangaral tayo Hindi natin po pwedeng sabihin, magagawa ko, ganito ako. Hindi ba po pwedeng mag-improve? Di ba? Hindi naman po pwede na pagka nagsalita ka, okay, mabubuhay si PM mo dito. Timothy, she was the man of God. Di ba? Si Timothy raw, she was the man of God. Mga kapatid, ninulit pa, I refute, mga kapatid. Kaya nakaka-bless yung mga workers natin na talagang dinidisiplina yung sarili sa pag-aaral. Diba? Nakakatuwa rin po yung mga members natin na talagang nakita yung halaga na ang seminary hindi lang para sa mga full-time workers. Kaya lang po, mga kapatid, habang lumalalim ang mga miyembro natin, mas maganda. Minsan ang lalim mo, sinasabi natin, pero hindi naman abot ang miyembro natin kasi hindi po tayo naging matagumpay sa pagtuturo po sa kanila. Diba? Minsan gusto natin yung, grabe yung speaker natin. Ang lalim, hindi ko naintindihan yung message. At minsan, sa kagustuhan mong lumalim,
malalim. Ikaw nagpipreach ka, hindi ka makaahon. Ang lalim mo. Ha? Yun ang malalim na preaching. Yun talagang siya mismo, hindi makaahon. Bakit? Ang lalim eh. Magandang makita nila na naintindihan mo yung sinasabi mo. Na naintindihan mo yung pinipreach mo. At para mangyari yan, disiplinahin po natin ang ating sarili sa pag-aaral at tayo po'y magpakalalim higit sa ano pa mang aklat sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang challenge ko po sa sarili ko, pagka ako ay nagko-consider ng mga natutunan ko sa salita ng Diyos, yung level ba na hindi mo lang naintindihan ang Diyos sa kanyang sinabi. Yung lalim na nararamdaman mo ang puso ng Diyos sa kanyang salita. And you know what? Pag nag-preach ka, magandang yung mga tao, nararamdaman nila, hindi lang nila narinig yung message. Di ba? Hindi lang nila naintindihan ang message, nararamdaman nila ang puso ng Panginoon sa mensahe. Mga kapatid, ito po ang mga bagay na dapat i-apply. At sa pagtatapos po, mga kapatid, gusto ko pong sabihin, ang goals natin sa preaching is to inspire, not to impress. Maging maingat po tayo sa temptation na yan. Because being human, sometimes yun ang gusto natin. Yung panghalaan tayo ng tao. Mga kapatid, kaya tayo nagpipreach to inspire people. And just consider the characteristics of the Word of God. All His Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yun po ang importante, mga kapatid. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa kanya, I charge thee therefore before God who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Ang sabi niya, preach the Word. Ang idea po, inspire people, instruct people, teach people, educate people, enlighten the minds of the people. Yan po ang goal natin. To inspire and not to impress. To instruct and not to insult. Minsan po pagka nagpipreach tayo dahil tayo po yung binigyan ng authority, minsan kaya hindi nagpo-work at hindi effective, hindi ka nagtuturo, nangiinsulto ka eh. Iniinsulto po natin yung mga tao natin. Mga kapatid, what they need to hear is the instruction from the Word of God. Yung instruction ng Diyos ang kailangan nilang marinig. Kaya pagka mag-preach ka, yun ang dapat mong goal mo, na malaman nila yung God's instruction at hindi yung pang-iinsulto natin. Mga kapatid, inspiring, not impressive, instructive, not insulting. Mga kapatid, magandang bigyang pansin din po natin na sa preaching, ang ginagawa natin is influencing and not insisting. Oh, pagka nagpipreach tayo, ang goal natin is to influence them to do the right thing, to do and to apply the Word of God in their lives. So, influensyahan po. At gusto kong malaman po ninyo na hindi maitatanggi ang katotohanan na sa buhay ng Kristiyano, sa usapan ng church, ang pinakamalakas na influensya, pulpito. Kaya nga dapat akong maging maingat. Kaya dapat tayong maging maingat. Dahil yung sasabihin po natin dito sa pulpito, sa mindset ng mga tao, Diyos ang nagsasalita. Salita ng Diyos ang ating pinapangaral. So, be accountable, mga kapatid. Be conscious, be careful, because I believe ang ating mandato is to preach nothing but the Word of God. Amen? Preach the Word. Be instant, in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Huwag kang matakot man-rebuke kung kailangan. Huwag kang matakot doon sa pang-reprove kung kailangan. Pero huwag yung alisin yung exhort. Kaya may mga members, pag umuwi, lumpuy. Bakit? Eh talagang puro hataw ang ginawa ko ng mga ngaral. Maganda, may himas din. Diba? Ngayon, nasa sa'yo na yan. Anong gusto mong unahin? Himas muna bago hataw? O pagkatapos mong hatawin, himasin mo naman. Diba? Eh kahit na yung mga nagmamasahe, mga kapatid, matapos kang masahin, pagkatapos yun, may cooldown eh, di po ba? Mga kapatid, importante na sa mensahe, ito ang ating pong goals. To inspire, not to impress. Amen? To instruct, not to insult. And then, importante rin po
yung pag-i-influensya natin sa bawat mga miyembro natin. So, I hope na naging blessing po sa inyo ang message nito. Let us pray. Our gracious loving God, we thank you once again for the opportunity that you've given us to study and hear the precious words. Lord, I pray that as what you have said in thy word, that it will not return into you void. May you accomplish great things in the lives of everyone. We praise you, we honor you, O Lord, and we thank you for this conference. Bless the remaining parts of our conference, Heavenly Father, especially all the speakers. We praise you, we thank you, we honor you, O Lord, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Amen. Wow, grabe. Busog na tayo. Amen?